So, hindi na raw tabingi. Kakaiba. So, Amy is in The Hague. Unfortunately, nandun siya. But fortunately, nandun si Dragon Fruit, si Mother Dragon, si Binibining Maharlika. Magsasama na parang drink sa Starbucks, ang Dragon Fruit at mangga. Ano kaya ang lasa? Okay, so nangangako, ito mga kababayan ha, nangangako si Mangga na iuuwi niya si PRRT. Sabi niya, we will bring him home. Really? Ikaw, Mangga, tigil-tigilan mo pang bubudol sa amin, ha? Pag ikaw umuwi ng Pilipinas at hindi kasama si PRD, poke ng ina mo ka. Tutuwirin namin yung baba mong inanitan ka. Oh, eto. Ate Michelle, hello. hmm. Oh, gets ko naman. Nahalata ko rin yan, Ate Emniferda. Alright, where was I? Hold on. Oh, okay. Ipapakita ko lang sa inyo ang post ni Mangga at pag-usapan natin ito. Dahil kung hindi mo ito matutupad ng ina mo ka, sapok ang aabutin mo sa amin. Charot. Magkakabukingan. But maybe mga kababayan, if Mangga is brilliant enough, bakit gayaan? Wala akong makita talaga, ginugurgur ang signal ko dyan. Ang weird ha? Anyway, pagpasensyahan nyo ng mga kababayan. Ang Princess Maui 2 ang may problema. Hindi yung main channel. Eto, post ni Mangga. Sinasabotahe talaga tayo. Lakas kaya ng internet ko dito. Fiber connection kaya ako dito sa abroad. Diyos ko, di hamak na malakas ang internet dito kasi sa Pilipinas. Ba't gayaan? Anyway, si Mangga ay nag-upload ng picture together with Nicholas Kaufman, yung lawyer ni PRRD. Babasahin natin yung post niya, nakikipagkamay kay Nick Kaufman. Kung ikaw ay hindi naniniwala kay Mangga at may pagdududa sa kanya kung totoo ba siya o hindi sa mga ginagawa niyang to, na pupunta ng The Hague para mabisita si Tatay Digong, ang tanong talagang makakadaupang palad niya ang dating Pangulo. Baka hindi naman, di ba? Iisipin mo talaga na, ay, si Mangga parang kakampi talaga natin, ano? Kasi kita mo, nag-effort bumiyahe papuntang The Hague. Ang sabi nga nung double agent, request daw ni PRRD yan. Gustong-gusto daw ni PRRD na makita si Mangga. Oh, really? Gusto bang mahimas ni PRRD yung baba ng isang yan? So, basahin natin yung post ni Mangga at i-debunk natin or, tingnan natin kung nangbubudol lang siya or hindi, and also tatandaan natin, Mangga, mag-ingat ka, ha? Dahil bawat kibot mo, bawat kilos at galaw mo, kahit utot mo, binabantayan naming lahat. We cannot afford to be fooled again by another family member of yours. 'Di ba? Hindi, never again na kami sa kahit sino pa sa inyong angkan. Kaya mag-ingat-ingat ka sa pambubudol sa amin. Eto ang sabi ni Manggao, kapit lang. Yes, kapit. Okay ng ina. Again, mga kababayan, baka nakakalimutan yung budolera ito. Di ba sabi niya, nag-post siya ng picture ng lulong daw, yung parang buhaya, lulong, right? Yung pala, abangan, sabi ng gano'n, no? Mga ano yun mga, I think that was in April 28th. Binago niya, ginawa na niya yatang May 1. No? Abangan daw, ibubuking daw niya yung lulong. Lentek, yung kanyang clickbait pala yun, or graph, yung kanyang pinost nga na meron daw lulong siyang ibubulgar. Ang inasa isip natin, ang lulong ay singiwi, right? Lulong sa droga. So, yung pala, hindi pala siya magpapa-interview or magpapa-press con or magsasalita or ibubulgar. Gago talaga yung ng inahin. Kaya bad trip dyan ng maraming bad trip kay Mangga kasi nga ano yan, paasa. Right? Katulad nung magpapa-interview dapat siya sa GMA 7 para ibulgar kung sino itong lentek na lulong. 'Di ba? Napag-usapan na sa GC nila na ibubulgar niyang nyotik ang kapatid niya, hindi naman niya tinuloy. All right? And then what? Nung sa lulong na yun na pinost niya,
Nung May 1 na, ang in-upload niya ay video lang ng kanyang campaign ad. Galit ako sa lulong, ganun-ganun. Wala naman pinangalanan ko sino yung lulong. So, is it her brother? Or was it Tamba? Or was it Boying Remulla ang tinutukoy? Wala! Nangangampanya lang siya, iboto niya ako dahil itong mga lulong na itong buhaya, may tinutungtungan pa niya yata yung buhaya doon sa kanyang campaign ad na yun. Wala naman. Budol. So ito sabi niya, no, kapit lang. Sabi ko kay VP Inday Sara Duterte, higit kanino man, alam ko ang pakiramdam ng mawalay sa sariling bayan. Of course, buti alam mo. Gusto mo ng rest back ulit ng mga Pilipino, ayusin mong galaw mo. Wag na huwag mo kaming bubudulin muli. Dahil alam mo kung paano mapurga ang Pilipino. Baka mahaway 2.0 kayo. Right? Oh. Oh. Alam daw niya yung pakiramdam ng mawalay sa sariling bayan, kaya't simulat sa pool, alam niya ang laman ng aking puso. Alam daw ni VP Sara. Patungkol sa di katanggap-tanggap na sinapit ni PRRD, ba't ayaw mong pangalanan ng kapatid mo bilang mastermind? Sabaw nga yung hearing mo eh. O kailan ka ulit magpapahiring? Ngunit narito tayo hindi upang magdrama. Dramatista ka nga. Kaya kahit sabihin mong hindi, kilala na ang angkan yung sinungaling. Kundi para solusyonan. Narito tayo upang para sa solusyon. Aimee solusyon kasi yan, di ba? Si Aimee solusyon. Oh. Oh. Narito tayo upang umaksyon, sabi niya. Hindi ako naghintay ng 39 years. Mga ganitong mga linyahan mo, Mangga, alam namin very cliche. Very kadramahan. Hindi ako naghintay ng 39 years para lang magkamali muli. May Marcos na natuto sa kasaysayan. So, ang gusto niyang i-relay dito, siya ang tamang Marcos, hindi singiwi. Narito ako, dadahig, hindi para sa isang tao, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Yes, hero ang datingan. Thank you, Attorney Nicholas Kaufman. Together, we will bring PRRD home. Kailan? Bigyan mo kami ng time frame. Kailan mo i-bring home si PRRD? Pag itong taon na to natapos, di mo na pauwi si PRRD, poke ng ina mo ka. Right? Tigil-tigilan mo kami sa kadramahan mo. Alam niyo mga kababayan, basang-basa si Aimee ng mga nakakakilala sa kanya. Magaling lang itong magbait-baitan, magsanta-santahan. Yun nga di ba? Ang demonyo ay magtatago sa pinakamaamong mukha ng anghel or sa retokadang mukha ng anghel or sa mga magagandang mga ngiti. Pero ang totoong mukha niya ay galit at gustong gumawa ng kasamaan. I'm not saying it's Mangga, but 'di ba? Ganyan daw, 'di ba? Kung merong ang magaling manlin lang ang mga demonyo at magkukunwari silang mabubuti. Ngingiti ng bonggang-bongga, ilalabas ang lahat ng mga ngipin. Makumbinsi ka lang na mabuting tao siya or sila. Okay? Oh. Ngayon, nag-iisip ako baka mamaya alam nyo mga kababayan, of course, alam ni Attorney Nick Kaufman or Nicholas Kaufman ang totoong mastermind. And ang tawag dyan, yung kinakamayan ngayon ni Nick Kaufman na ito ay kapatid ng mastermind. Ano kaya tumatakbo sa isip ni Attorney Nick Kaufman? Ano? Well, maybe, ang iisip lang niya, okay, this is the sister of the mastermind of the kidnapping, but she did some Senate hearing, it would help the case. Diba? Ganon. Ang problema mo mga kababayan, ang mga abogado, hindi ko nilalahat ha, may mga abogado na pwedeng for the money lang sila. Limpak-limpak kaya parang doktor mga kababayan. So, the more na umuusad ng matagal ang kaso, I think the more na lalaki yung kanilang kita or ang bayad sa kanila. Tama ba? Kasi pag natapos agad ang kasong ito, okay, tawag dito, achievement for Attorney Nick Kaufman, pero baka lumiit ang kita niya.
Same with the doctors. Kasi I had allergologist in the Philippines, mga kababayan. Hindi lang dermatologist. Okay, ilan lang ang allergologist sa bansa natin. And kahit natapos na yung, kahit nawala na akong allergy, pabalik-balik pa rin ako sa kanya for test. Ginuguhitan pa rin ako dito ng ginuguhitan para kuskusan ng kung ano mang para malaman kung ano ang nakakakos ng allergy ko. At bayad ako ng bayad tuwing ako pupunta sa doktor na yun. So, right? So, I hope, 'di ba? Ay, ano ba 'yan? Natapos na yung live natin sa ano? sa mesa. Sorry na sa mga nanonood sa backup channel natin. Kakaiba. Sasabuta. Ba't hindi ko pa tinatapos yung live ng Princess Maui 2? Ba't na-take down yung live natin? Oh. So, yun nga mga kababayan. Dali ang hirap nito pindutin. Never mind. So, Mangga, again, Attorney Kaufman, ang kaharap mo ngayon, ang kinakamayan mo ngayon, ay ang kapatid ng mastermind. So you have to be very careful. Baka mamaya, may mapag-usapan kayong hindi maganda eh. Lalong matagalan ang pag-uwi ni PRRD. Sabi ni Amy together we will bring him home. Mangga, nagsabi si Spokes Hariroque na mukhang makakauwi naman na si PRRD without your help. Kasi ang pinag-uusapan ay jurisdiction. Wala naman ang jurisdiction ng Pilipinas. Ang dahig sa Pilipinas. So, posibleng makauwi si PRRD soon without your help actually. Parang perfect timing tong pagsama mo dahil kapag nakauwi si PRRD ka agad-agad, ay isa ka sa magki-credit grab. Tama ba mga kababayan? Isa siya sa magki-claim na napauwi ko si PRRD, so may utang na loob kayo sa akin. Okay lang ina. Hindi natin madidiscuss ngayon mga kababayan yung kung bakit galit na galit si Spokes Hariroque kay Mangga. But sa susunod nating live, maybe later, i-analyze natin kung ano kaya ang kinagagalit ni Spokes Hariroque sa Manggang ito. Pero parang nagigets ko kung ano eh. And I think nabanggit ko na kanina sa isang discussion. Again, Mangga pag umuwi ka ng Pilipinas na hindi mo dala si PRRD, huwag na huwag kang magki-credit grab. So palpal ka lang sa amin. Okay? Huwag kang magbibigay ng mga false promises and whatnot. Dahil kapag we will bring him home, bigyan mo kami ng time frame. Kailan makakauwi si PRRD? Kung ikaw ang mag-uuwi, kailan mo iuuwi si PRRD? Ngayon bang paparating na buwan, makakauwi na siya? Ngayong June ba, makakauwi na? Well, dapat mong gawin yan. I-correct mo ang pagkakamali ng kapatid mo. Kung gusto mong humupa ang galit ng taong bayan sa iyo, at kung gusto mo pang manatili sa pwesto habang nabubuhay ka. Dahil sa oras na hindi mo kinorek ang pagkakamali ng kapatid mo, huling upo mo na yan sa Senado. Agree, mga kababayan? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.